Naglalakad ang mga babae nang sabihin ni Makona na umakyat sila. Ibinunyag ni Makona na may isang Rune God sa itaas ng isa sa mga lumilipad na bundok. Naabutan sila ni Coldina at Ascot. Sinabi ni Coldina kay Ascot na siya na ang bahala sa lahat at sinabihan siyang maghintay. Gumamit si Coldina ng mahika para isipin ng mga babae na lumalambot at umuuga ang lupa at may malalaking batong nahuhulog sa kanila. Nataranta ang mga babae at nahulog sa ibaba. Nagising sila at nakakita ng isang kuweba habang patuloy na umuuga ang lupa. Pagpasok nila, nakita nila si Clef at sinabi nitong nailigtas na niya si Princess Emerald at gusto nitong makipag-usap sa kanila. Hindi nakumbinsi si Fo, kaya binalaan niya ang iba. Maingat silang pumasok sa isa pang silid kung saan nakita nila si Princess Emerald at ang dalawa nitong bantay. Kinwestiyon ni Fo kung paano nila matatalo si Zegato. Biglang naging mga halimaw si Princess Emerald at ang kanyang dalawang bantay at sinimulang umatake sa kanila. Kahit hindi masaktan ng mga babae ang mga halimaw, kaya naman silang saktan ng mga ito. Alam ni na Hikaru, Umi, at Fo na isa lamang itong ilusyon, kaya sinubukan nilang mag-concentrate ng maigi para hindi sila masaktan. Dahan-daang naglaho ang mga halimaw, ngunit nabigla si Umi nang idilat niya ang kanyang mata. Isang halimaw ang umatake sa kanya, napasigaw siya, at tumakbo pabalik sa pintuang pinanggalingan nila. Natauhan sila ng mapagtantong nasa labas sila, nasa taas ng himpapawid, at nahuhulog sa lupa. Sa labas, sinira ni Coldina ang isang bahagi ng bangin, at nahulog ang bato papunta sa kanila. Nagising si Makona mula sa pagkahilo, at nagising din si Umi sa tamang oras. Sinira niya ang bato, at lumipad ang mga tipak nito patungo kay Coldina, kaya nawalan ito ng malay. Natagpuan ni Ascot si Coldina, at sumampang papatayin ang mga Magic Knight. Nahanap niya si Umi at tinawag ang kanyang mga halimaw na dumakip sa mga walang malay na sina Hikaru at Fu. Nagalit si Umi at itinutok ang kanyang espada sa leeg ni Ascot. Sinabihan niya itong ibaba ang kanyang mga kaibigan. Galit na sumigaw si Ascot tungkol sa kung paano nila pinatay ang mga kaibigan niyang halimaw at sinampal siya ni Umi. Ipinaliwanag niya kay Ascot na hindi siya maaaring patuloy na gumawa ng ganito o baka marami pa sa kanila ang masaktan. Nagising ang iba pang mga babae sa gitna ng kanyang pagsasalita habang ipinapaliwanag ni Umi kung paano naging kaibigan din niya ang mga babaeng ito at gagawin niya ang lahat para protektahan sila. Tinanong ni Umi si Ascot kung pwede silang maging magkaibigan at pumayag naman siya. Tinanong ni Umi ang pangalan niya at nagpakilala ito. Nagising si Coldina at nakita si Ascot. Napansin niyang kakaiba ang kinikilos nito at napaisip kung ano ang nangyari sa kanya. Desidido si Coldina na patayin ang mga babae upang makuha ang limpak-limpak na salaping ipinangako sa kanya ni Zegato. Hindi na gustong saktan ni Ascot ang mga babae at sinubukang kumbinsihin si Coldina na huwag silang atakihin ngunit siya ay nabigo. Gumamit si Coldina ng kanyang mga kampanilya upang i-hypnotize sina Hikaru at Umi laban kay Fu. Gumamit si Fu ng kanyang mahika upang pigilan sila, ngunit hindi niya alam na ilang hakbang na lamang ang layo ni Coldina. Nagpakita si Coldina at pinilit si Fu na atakihin sina Hikaru at Umi. Umi! Hinarang ni Ascot ang isang atake, kaya huminto si Coldina at ginawa siyang yelo. Nakawala si Fu at tinamaan niya si Coldina ng isang mahika. Ilang sandali pa, nag-usap sina Coldina at Fu. Ipinaliwanag ni Fu na kahit hindi pa nila lubusang kilala ang isa't isa, nagmamalasakit siya sa kanila. Ginamit ni Fu si Ascot bilang halimbawa at tila naintindihan ito ni Coldina. Ibinalik ni Coldina sa normal si Ascot at nagising sina Hikaru at Umi. Gusto nilang atakihin si Coldina, ngunit pinigilan sila ni Fu. Ipinaliwanag ni Fu ang lahat ng mga nangyari kay Coldina. Pagkatapos, inihayag ni na Coldina at Ascot na hindi na sila babalik sa kastilyo at tuluyan ng umalis. Gumamit si Fu ng kanyang mahika upang pagalingin ang kanilang mga sugat at isa itong hakbang para mapabagsak si Zegato at ang kanyang mga alagad. Matapos makipaglaban sa isang mabangis na halimaw, natuklasan ng mga babae na kayang magpakita ni Makona ng mapa ng lupain ng Zephyro. Hindi nagtagal ay napagtantong kailangan nilang tumungo sa himpapawid para sa iba pang mga Rune God. Kalaunan, isang maliwanag na ilaw ang lumitaw at dumukot kina Umi at Fu. Isang projection ni Clef ang lumitaw at sinabi kay Hikaru na may mga hindi pangkaraniwang halimaw sa mundo, at ang nakakasilaw na ilaw ay maaaring isa sa mga ito. Naalala ni Hikaru ang mapa, at muling ipinakita ito ni Makona. Tumungo siya sa direksyon ni Umi at Fu, at nagtamo ng mga hiwa sa daan dahil sa mga tinik. Inabutan siya ni Makona at napansin ang dugo. Hindi nagtagal ay hinabol ng ilaw si Hikaru, ngunit itinulak ni Makona si Hikaru papalayo.
Si Makona ang pumasok sa ilaw, habang si Hikaru naman ay nahulog sa isang bangin. Umakyat si Hikaru, muling nahulog at natumba, at tinamaan sa ulo ng mga bato. Unti-unti niyang natukoy kung paano gumagana ang halimaw na ilaw, at naalala na sina Umi at Fo ay duguan noong sila ay dinukot. Sugatan ngunit desidido pa rin, narating niya ang tuktok. Hinabol siya ng ilaw, at gamit ang kanyang espada ay pinatay niya ang halimaw. Nawalan siya ng malay, habang nagising naman sina Umi at Fo mula sa kanilang mahimbing na pagkakatulog. Dahan-daang nagising si Hikaru, at labis na natuwa sina Umi at Fo na hindi siya patay. Ipinaliwanag ni Hikaru ang tungkol sa halimaw at ang atraksyon nito sa dugo. Pagkatapos ay pinagaling silang lahat ni Fo, at tumingin sila sa bundok na kinaroroonan ng susunod na Ron God na kailangan nilang kunin. Tinanong ni Inoue si Zagato kung pwede siyang sumubok na patayin ang mga babae, at pumayag naman si Zagato. Sa kauna-unahang bagyo sa Zephyro, sumilong ang mga babae sa isang kuweba, malapit sa dambana sa Himpapawid, kung saan naghihintay ang isa pang Ron God. Nang mag-alala si Fo para kay Ferio, inilabas niya ang kanyang communicator, ngunit tinawagan siya nito. Sinabi niya sa kanila na nasa malapit lang siya, at gusto niyang makisilong kasama nila. Bago pa man makapasok sa kuweba, napansin ni Ferio ang isang babaeng nakahiga sa lupa, na may hawak na halamang gamot. Nasasabik si Fo nang makita niya ang anino ni Ferio, ngunit labis siyang nadismaya nang makita niyang may buhat itong babae. Nagising ang babae, at nagpakilala bilang Sela. Sinimulan niyang ipaliwanag na nakatira siya sa paanan ng bundok, at kailangan niya ang halamang gamot na dala niya upang pagalingin ang lagnat ng kanyang kapatid na lalaki. Nagpahinga silang lahat, ngunit hindi makatulog si Fo. Nang kakausapin na sana niya si Ferio, naunahan siya ni Sela. Inalok siya ni Ferio ng sabaw, hindi lamang siya pumayag, kundi nag-alok din siyang ilagay ang halamang gamot dito. Ibinigay niya ito kay Ferio para matikman. Nagkomento si Ferio kung gaano kasarap ang sabaw, at sinabing ililigtas niya ito ng maraming beses para lang makakain ng ganitong pagkain. Kinabukasan, nagkasakit si Ferio, at inakala ng grupo na dulot ito ng bagyo. Nagalit si Fo kay Ferio, ngunit sinubukang intindihin at kalimutan ito, at sinabihan si Sela na bantayan siya habang papunta sila sa bundok. Pagkatapos ay natumba si Ferio sa lupa, at ibinunyag ni Sela ang kanyang tunay na intensyon. Sinabi ni Sela na siya si Innova na Forda Panggap. Dinakip niya si Ferio, at ginawang bihag sa kuweba. Ibinunyag din niya na ang halamang gamot ay isang lason. Pagkatapos ay umalis siya upang patayin ang mga babae. Nakapunta ang mga babae sa lumilipad na dambana, salamat sa paglipad ni Makona. Naging kakaiba ang kilos ni Fo sa kanila, at hindi nagtagal ay nagsimula siyang maglaho. Ipinaliwanag ni Hikaru kay Umi na ganoon din ang naging kilos niya noong nakuha niya ang kanyang Ron God, kaya hindi sila dapat mag-alala. Tumakbo sila papunta sa kabilang panig ng dambana, ngunit nakasalubong nila si Innova. Isang malaking nilalang na may pakpakang lumitaw sa harap ni Fo at sinabi sa kanya na dapat siyang ma-challenge bago niya ito tanggapin bilang isang Magic Knight, at tinawag nito ang sarili na Windem. Inilipat siya pabalik sa ibaba ng dambana, kung saan nakita niyang natumba at nahuhulog sina Hikaru at Umi habang sinubukang ipagtanggol ang kanilang sarili. So you did this to Miss Hikaru and Miss... Naipakita ni Fo ang kanyang tunay na sarili at naging isang Ron God ang higanting ibon. Gamit ang matinding kapangyarihan nito, pinabagsak ni Windem si Innova kaya napilitan itong gumapang pabalik kay Zagato. Nang tuluyang magising sina Hikaru at Umi, napagtantong nilang lahat na nagbago at lumaki ang kanilang mga espada at baluti. Bumalik sila sa kuweba, kung saan sinabihan ni Ferio si Fo na kalimutan na siya dahil siya raw ang naging dahilan ng lahat ng ito. Tumakbo siya palayo at hindi napigilan ni Fo ang umiyak. Sinabi ni Hikaru kay Fo na huwag kalimutan si Ferio at palagi siyang itago sa kanyang puso. Pagbalik kay Inoue, nagmakaawa siya kay Zagato na gamitin ang kapangyarihan nito upang baguhin siya sa kanyang tunay na anyo. Hindi lamang tumanggi si Zagato, kundi tinawag pa niya ang isang mas malakas na mandirigma na nagngangalang Lafarga. Ipinagbigay alam ni Zagato kay Princess Emerald na gumagamit siya ng pagkontrol sa isipan upang ipadala ang isa sa sariling mga swordsmen ng prinsesa para patayin ang mga babae. Nagmakaawa ang prinsesa kay Zagato na itigil ito, ngunit hindi ito nakinig. Samantala, naglalakbay ang mga babae patungo sa dambanang parang bulkan upang buhayin ang Ron God ni Hikaru, ngunit inatake sila ng isang malaking ibon na lumilipad. Sinubukan nila labanan ito gamit ang kanilang mga espada, ngunit wala itong silbi. Pagkatapos ay dinakma nito si Umi, na nabitawan ng kanyang mga espada, at lumipad palayo kasama siya. Sinubukang ibalik ni Fo kay Umi ang espada nito, ngunit naging tubig ang espada ni Umi nang sinubukang pulutin ito ni Fo. Wala nang ibang pagpipilian si Fo, kundi ihagis ang sarili niyang espada kay Umi. Nasalo ito ni Umi, ngunit napakabigat nito.
Sinubukang hawakan niya ito ng mahigpit, ngunit nabitawan pa rin niya ito. Nagpapatuloy ang ibon sa paglipad, at isang lalaki ang lumitaw at pinatay ang ibon. Sinalo ni na Hikaru at Fu si Umi, at nagkomento si Umi kung gaano kabigat ang espada ni Fu. Pagkatapos ay hinawakan ito ni Fu, at napansin sobrang magaan ito para sa kanya. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang mga espada ay ginawa ng espesyal para lamang sa kanila, at para sa kanila lamang. Sino man ang sumubok gamitin ito na hindi pinili ay hindi magtatagumpay. Nang makabawi siya, ginusto ni Umi na magpasalamat sa lalaking nagligtas sa kanya, at nakita nilang nakatayo sila Farga sa kanilang harapan. Pagkatapos ay sinimulan niya silang atakihin, at nagawang makulong sina Umi at Fu. Naglaban sina Hikaru at Lafarga, at nagawa ni Hikaru na matisod at mapalayo ang espada ng kalaban. Nadaig ni Lafarga si Hikaru, at sinubukang gamitin ang espada ni Hikaru laban sa kanya, ngunit nasaktan siya sa paghawak nito. Unti-unting bumalik ang mga alaala ni Lafarga, at tinanong niya sila kung sino sila. Sumagot silang sila ang mga Magic Knight, at siya ay namangha. Bilang kapitan ng Royal Guard, sinabi niya sa kanila na hahanap siya ng paraan upang tulungan silang iligtas si Princess Emerald, at naglakad palayo, habang tumungo naman ang mga babae para buhayin ang Ron God ni Hikaru.